Sa isang liblib na baryo sa gitnang bahagi ng Visayas, kung saan ang kalikasan ay tila hindi pa nadadamay ng modernong mundo, may isang kwento ng pag-ibig, takot, at lihim na unti-unting bumalot sa katahimikan ng lugar. Dito natin unang makikilala si Rafael Cruz, isang milyonaryong negosyante mula sa Maynila. Sanay siya sa mabilis na takbo ng buhay, sa mga kotseng mamahalin, sa mga kontratang milyon ang halaga, at sa mundo kung saan pera ang laging nasusunod. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang nagtulak sa kanya upang magbakasyon sa isang baryo na halos hindi niya alam kung saan matatagpuan sa mapa. Ang sabi niya, gusto lang niyang takasan muna ang gulo ng syudad. Pero ang totoo, may matindi siyang pinagdaraanan, isang trahedyang pilit niyang nililimot. Pagdating niya sa baryo ng San Roque, agad siyang naging sentro ng usapan. Sa unang tingin pa lang, litaw na litaw ang pagkakaiba niya sa mga taga roon, ang mamahaling suot, ang mabangong amoy, at ang matalas na pananalita. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi naging mayabang si Rafael. Mabait siya, magalang, at marunong makisama. Kaya't unti-unti, tinanggap siya ng mga taga-baryo, lalo na ng isang misteryosong dalagang si Lira. Si Lira ay isang tahimik at mailap na babae. Madalas siyang nakikita sa gilid ng gubat, nag-iisa, tila may iniiwasan. May kakaiba sa kanya, ang ganda niyang hindi mo maipaliwanag, parang may halong lungkot at panganib. Ayon sa matatanda, si Lira ay isang anak ng buwan, isang katutubong aswang. Pero hindi ito pinapansin ni Rafael. Sa halip, nahulog ang loob niya sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may malakas na hatak ang presensya ni Lira sa kanya. Sa tuwing magkasama sila, nakakalimutan niya ang bigat ng kanyang dinadala. Parang gumagaan ang lahat. Madalas silang maglakad sa tabing ilog, magkwentuhan sa ilalim ng buwan, at magtawanan sa simpleng bagay. Unti-unti, nagsimulang umusbong ang isang pagmamahalan na kahit ang mga tao sa paligid ay hindi inaasahan. Marami ang nagbabala kay Rafael na umalis na siya habang may pagkakataon pa. Pero sa halip na matakot, lalo pa siyang nabighani. Para sa kanya, hindi mahalaga ang sabi-sabi. Ang mahalaga ay kung ano ang totoo sa puso niya. Ngunit isang gabi, habang magkasama sila ni Lira sa may masukal na bahagi ng gubat, may narinig silang kakaibang ungol. Hindi ito parang hayop, hindi rin parang tao. Isang malamig na hangin ang biglang bumalot sa paligid. Napahigpit ang hawak ni Lira sa kamay ni Rafael. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ng dalaga, isang takot na tila hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kung ano mang paparating. Pag-uwi nila ng gabing iyon, nanatiling tahimik si Lira. Hindi siya nagsalita, hindi rin lumingon kay Rafael. At nang tanungin ito kung may problema, isang tanong lang ang ibinulong ni Lira, na bumulabog sa buong pagkatao ni Rafael. Rafa, kung sakaling malaman mong hindi ako tulad ng iniisip mo, mamahalin mo pa rin ba ako? Hindi agad nakasagot si Rafael. At bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Lira at naglakad papalayo sa dilim ng gabi. Habang nakaupo si Rafael sa bangko sa harap ng kanyang inuupahang kubo, binabalikan niya ang mga sinabi ng matatanda, ang mga paalala ng mga baryo, at ang mga katagang binitiwan ni Lira. Unti-unting bumigat ang hangin. May mga aninong gumagalaw sa likod ng kakahuyan. At doon niya unang narinig ang tila pagsinghap ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, napagtanto ni Rafael na baka nga totoo ang lahat ng sinabi nila. Baka nga may hindi siya alam tungkol sa babaeng minahal niya. Ngunit huli na ba ang lahat? Abangan sa susunod na bahagi ng ating kwento, ang buong katotohanan sa likod ng katutubong aswang,
at kung hanggang saan kayang umabot ang pagmamahal ng isang taong hindi naniniwala sa kwento ng gabi. Kinabukasan, tila walang nangyari. Ang araw ay sumilip muli sa likod ng bundok, at ang baryo ay nagpatuloy sa payak na pamumuhay nito. Ngunit si Rafael hindi mapakali. Ang tanong ni Lyra ay paulit-ulit na umiikot sa isipan niya. Hindi ito basta tanong ng isang babaeng insecure o nag-aalinlangan. May bigat ito, parang may mas malalim na kahulugan. Para bang may tinatago si Lyra na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. At sa likod ng mapanlinlang na katahimikan ng lugar, pakiramdam ni Rafael ay unti-unting may nagbubukas na misteryo. Lumapit siya kay Mang Andoy, isa sa pinakamatandang residente sa baryo. Isa ito sa mga naunang nagbabala sa kanya. Tahimik lang si Mang Andoy habang nakikinig, nakatitig sa kawalan, hawak ang isang lumang rosaryo. Iho, mahinang bulong niya, ang mga katulad niya, hindi nabubuhay para sa pag-ibig. Nabubuhay sila para sa kabutuman. Napatigil si Rafael. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit iniintindi ang sinasabi ng matanda. Ngunit hindi na sumagot si Mang Andoy. Tumayo ito, tinapik siya sa balikat, at iniwang nakabitin ang kanyang isip. Doon niya naalala ang kwento ng mga taga-baryo. Ang sabi nila, sa tuwing kabilugan ng buwan, may mga hayop na nawawala. May mga kalabaw at baboy na natatagpo ang gutay-gutay sa tabing ilog, tila nilapan ng isang nilalang na hindi alam kung tao ba o hayop. Ngunit walang ebidensya. Walang nasasaksihan. Lahat ay kwento-kwento lang. Hanggang sa isang araw, ilang taon na raw ang nakalipas, may dayong binata na hindi na muling nakita. At ang huling taong nakita niyang kasama ay si Lyra. Ngunit para kay Rafael, imposible yon. Si Lyra ay mabait, maalaga, malumanay magsalita. Hindi siya ang tipo ng babae na kayang manakit ng kahit langgam. Pero habang iniisip niya ito, hindi niya rin maiwasang mapansin ang ilang kakaibang bagay, kung paano hindi lumalabas si Lyra sa tanghali, kung paano siya laging nagmamadaling umalis kapag palubog na ang araw, at kung paanong sa tuwing may kabilugan ng buwan, nawawala ito at lumilitaw na parang walang nangyari kinabukasan. Isang gabi, sinundan niya si Lyra. Hindi niya alam kung bakit, siguro dala ng pag-aalala, o marahil ng matinding pagdududa. Sumunod siya sa likod ng mga punong kahoy, dahan-dahang naglalakad habang pinipigilan ang pagkaluskos ng mga tuyong dahon. Nakita niya si Lyra sa tabing ilog, nakaupo at nakatingala sa buwan. Walang saplot ang kanyang paa, at ang mahaba niyang buhok ay sumasayaw sa hangin. May mga salitang hindi maintindihan ang binibigkas niya, parang isang sinaunang wika na hindi mula sa panahon ngayon. Biglang tumigil si Lyra. Napalingon siya, diretso sa kinatatayuan ni Rafael. Hindi niya alam kung nakita siya, pero mabilis na tumayo si Lyra at nawala sa gubat. Muli, iniwan siyang naguguluhan, takot, at punong-puno ng tanong. Hindi na niya sinubukang habulin. Sa halip, naglakad siya pauwi, dala ang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Kinabukasan, nagkita silang muli ni Lyra sa palengke. Parang walang nangyari. Umiti ito, kinumusta siya, at niyaya pang magtanghalian. Ngunit napansin ni Rafael na may sugat si Lyra sa leg, tila kagat ng hayop. Nang tanungin niya ito, isang simpleng "inadapa ako sa gubat" lang ang sagot. Hindi na siya nagtuloy-tuloy magtanong, pero hindi na rin siya matahimik. Habang lumalalim ang ugnayan nila, lumalalim din ang mga tanong sa isip ni Rafael. Totoo ba ang mga kwento ng aswang? At kung totoo man, kaya ba niyang tanggapin ito? O baka, siya na rin ang susunod na biktima ng isang lihim na pilit niyang binabaliwala.
Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may isang matandang albularyo ang tila muling gumigising sa mga lumang kasulatan. Kinuha niya ang lumang aklat na nakatago sa ilalim ng altar, binuksan ito sa pahina kung saan nakasulat ang pangalang Lira. Sa ilalim nito, may mga lumang simbolo ng proteksyon at isang babala, ang dalisay na puso ng tao ang siyang pinaka-inaasam. Kung hindi mapigil, siya'y muling maghahasik ng gutom. At habang binabasa ito ng matanda, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang maliit na kubo. Napatingin siya sa labas at marahang bumulong. Nagbalik na siya. Ngunit ang tanong, anong klaseng ang nilalang si Lira? At kaya ba siyang iligtas ng pagmamahal ni Rafael o ito ang magiging mitsa ng kanyang kapahamakan? Mula noong gabing sinundan ni Rafael si Lira sa gubat, hindi na nawala ang kaba sa dibdib niya. Tuwing titignan niya ang mga mata ng dalaga, para bang may bahagi nitong gusto siyang kausapin, pero pinipigilan. At habang lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lalong lumilinaw kay Rafael na may malaking lihim si Lira, isang bagay na hindi niya basta-basta kayang alamin. Pero sa kabila ng lahat, pinipilit niyang paniwalaan ang puso niya, kahit na ang isip niya ay puno ng tanong. Samantala, sa likod ng simbahan ng baryo, isang batang lalaki ang umiiyak habang hawak ang kwintas ng kanyang nawawalang ama. Ayon sa kwento ng kanyang ina, huling nakita ang ama nito sa gubat 2 taon na ang nakalipas, at tulad ng iba, bigla na lang nawala. Ang kwintas ay natagpuan sa gilid ng ilog, kasama ang mga bahid ng dugo, at isang balahibong hindi nila matukoy kung saang hayop galing. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na isa na naman itong biktima ng nilalang sa kagubatan, ang aswang. Ngunit walang nagpapatunay. Walang nakakita. Lahat ay takot. At lahat ay tahimik. Sa kabilang dako, si Mang Elias, ang albularyong matagal nang itinuturing na baliw ng mga kabataan, ay patuloy sa kanyang paghahanda. Gumagawa siya ng mga anting-anting, nagsusunog ng mga dahon, at binabasa ang mga lumang sulat ng kanyang lolo, isang kilalang manggamot at tagapangalaga noon ng baryo. Hindi siya tiyak kung si Lira nga ang binabanggit sa mga lumang tala, pero hindi niya maalis ang hinala. Sabi sa kasaysayan ng kanilang lahi, may nilalang na isinumpa noon pa man, isang diwata na pinili ang gutom kaysa pag-ibig. Ayon sa alamat, may kakayahan itong magbagong anyo, manlinlang, at mamuhay sa gitna ng mga tao. Pero sa bawat taong mamahalin niya, may kapalit ang pagkagutom na hindi matighaw, at ang pagkataong unti-unting nawawala. Isang gabi, kinausap ni Rafael si Lira. Hindi na niya kaya ang pananahimik. May itinatago ka ba sa akin? Diretsong tanong niya. Sandaling natahimik si Lira, tila natigilan. Hindi siya sumagot agad. Tumingin lang siya sa mga mata ni Rafael, tapos ay bumaling sa labas ng bintana. Rafa, sabi niya sa mahina ngunit mabigat na tinig, hindi mo ako maintindihan. At bago pa siya makapagtanong muli, tumayo si Lira at umalis. Habang palayo si Lira, sinundan siya ng tingin ni Rafael. Doon niya napansin na habang tinatamaan ng liwanag ng buwan ang likod ng dalaga, tila may aninong sumusulpot, hindi sa kanya, kundi sa lupa. Isang aninong tila may pakpak. Isang anyong hindi tao. Kinagabihan, hindi na mapakali si Rafael. Dinalaw siya ng albularyong si Mang Elias. Hindi niya inaasahan ang pagbisita nito, pero agad siyang pinapasok. Alam ko na ang nararamdaman mo, bungad ng matanda. At may karapatan kang malaman ang totoo. Inilabas ni Mang Elias ang isang lumang larawan, isang itim at puting kuha ng isang babae noong dekada 50. Kapansin-pansin ang malaking pagkakahawig nito kay Lira. Iyan ang lola niya, paliwanag ni Elias. Walang tumanda sa kanila.
Pare-pareho ng itsura, taon ang lumilipas pero hindi sila nagbabago. Natahimik si Rafael. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan, ang matandang kwento ng isang albularyo, o ang kanyang damdamin para kay Lyra. Pero sa bawat salitang binibitawan ni Mang Elias, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang kwento ng mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa dilim ng gubat. Habang ang mga pangyayari ay unti-unting lumalalim, ang baryo ay muling binulabog ng isang misteryosong pangyayari, isang buntis ang nawala. Iniwan lang niya ang kanyang bahay para kumuha ng tubig at hindi na muling nakabalik. Sa may gubat ulit natagpuan ang kanyang daladalang timba. Walang bakas ng katawan pero may mga patak ng dugo sa lupa. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. May nagsasabing nakita si Lyra malapit sa lugar bago ito nangyari. Pero walang makapagsabi ng sigurado. Sa kabila ng lahat, bumalik si Rafael kay Lyra. Hindi para magtanong, kundi para magpakatotoo. Alam kong may bahagi sa iyo na hindi mo maibahagi sa akin, sabi niya. Pero kahit anong mangyari, hindi ko basta isusuko ang nararamdaman ko. Ngunit sa halip na sagutin siya, humarap si Lyra at mumiti. Isang ngiting malamig. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita sa mukha nito. Tapos ay dahan-dahan siyang lumapit, at ibinulong, Rafa, handa ka na ba sa tunay kong anyo? At bago pa man makasagot si Rafael, biglang lumamig ang paligid. Umihip ang hangin. Kumulog sa malayo. At sa loob ng kanyang dibdib, isang matinding kaba ang sumiklab. Sa pagkarinig ni Rafael ng tanong ni Lyra, parang tumigil ang mundo niya. Handa ka na ba sa tunay kong anyo? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak niya ang mga salitang iyon. Gusto niyang sumagot, pero wala siyang boses na mailabas. Parang pinipigilan siya ng katawan niyang gumalaw o magsalita. Sa tingin pa lang ni Lyra, ramdam niyang may malalim na pagbabagong nagaganap, hindi lang sa paligid, kundi sa pagitan nilang dalawa. Sumapit ang gabi. Tahimik ang buong baryo pero kakaiba ang simoy ng hangin. Parang may kasamang paninindig balahibong lamig. Sa gilid ng bundok, may isang malakas na sigaw ang bumulaga sa dilim, hindi sigaw ng tao, hindi rin hayop. Isang matinis, malalim, at makapangyarihang tunog na nagpatahimik sa lahat ng nakarinig. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga pinto ng bahay ay isinara agad, at ang mga matatanda, naghawak ng rosaryo, habang pabulong na nagdarasal. Si Rafael hindi na mapakali. Sa kabila ng takot at pagkalito, pinilit niyang hanapin si Lyra. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero para bang may humahatak sa kanya papunta sa ilog, ang lugar kung saan unang beses siyang tunay na nakaramdam ng koneksyon sa dalaga. Dala ang isang maliit na lampara, nilakbay niya ang madamong daan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong dumidilim ang paligid, parang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang buong gubat. Nakarating siya sa ilog. Tahimik. Walang galaw. Tanging ang tunog ng malamig na tubig ang maririnig. Pero may kakaiba, may mga bakas ng paa sa putik, tila paalis. Sunod-sunod, pababa sa ilog, papasok sa loob ng kagubatan. Hindi ito bakas ng pangkaraniwang tao. Mahahaba, matatalas, at may hugis na tila hindi likas. Dito na bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Pakiramdam niya, malapit na siya sa isang bagay na matagal nang itinatago sa kanya. Maya-maya, narinig niya ang kaluskos mula sa kakahuyan. Isang anino ang dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Biglang lumamig ang paligid. Ang liwanag ng lampara ay tila lumiliit. Tapos, isang tinig ang narinig niya, boses ni Lyra. Rafa, mahina, malambing, pero may kirot.
Umalis ka na. Hanggat may pagkakataon pa. Nasaan ka? Sigaw ni Rafael. Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi na ako natatakot. Lumabas si Lyra mula sa anino. Ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati, mas matingkad, mas maliwanag, at mas malalim. Ang kanyang balat ay tila mas maputla, at ang kanyang presensya ay may halong ganda at panganib. Hindi na siya ang Lyra na unang nakilala ni Rafael. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya kayang tumalikod. Rafa, hindi mo naiintindihan, mahinang sabi ng dalaga. Ako ay isinumpa. Bawat buwan, ako'y nagbabago. Hindi ito ginusto, pero ito ang aking lahi. Isa akong aswang at kung hindi mo ako iiwan ngayon, baka ikaw na ang susunod. Nanginginig ang katawan ni Rafael. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa dami ng emosyon na nararamdaman niya, takot, pagkalito, at higit sa lahat, pagmamahal. Hindi ko na kayang umalis, sagot niya. Hindi mo ba ako naririnig? Minahal kita kahit hindi ko pa alam ang buong pagkatao mo. Lalo pa ngayon, hindi kita basta iiwan. Biglang may gumalaw sa mga puno sa paligid. May mga mata na lumilitaw mula sa dilim, makinang, mababagsik. Hindi lang pala si Lyra ang nandoon. May iba pa. Mga nilalang na kagaya niya. Mga aswang na tahimik na nakamasid sa kanila mula sa dilim. Rafa, pabulong na sabi ni Lyra, sabay hawak sa kanyang kamay, isa ka ng sakripisyo sa kanila. Hindi mo na mababawi ang desisyon mong manatili rito. Nabigla si Rafael. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Lumingon si Lyra sa paligid. Ang mga nilalang ay papalapit na. Kita sa mukha niya ang pagkalito, ang pagsiklab ng dalawang magkasalungat na damdamin, ang kanyang likas na pagkatao, at ang pagmamahal niya kay Rafael. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko kapag nagsimula na, bulong niya habang unti-unti nang lumalalim ang kanyang boses. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap ang kontrolin ang gutom na ito, isang hakbang na lang ang layo ng mga nilalang. Si Rafael ay hindi na makagalaw. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang maaaring mangyari. Hindi niya alam kung ito na ang katapusan o kung may himala pang darating. Ang mga ulap ay biglang tumabon sa buwan. Ang paligid ay biglang nagdilim. At sa loob ng ilang segundo isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Ang sigaw na pumunit sa katahimikan ay hindi galing kay Rafael. Hindi rin ito kay Lyra. Isa sa mga nilalang ang biglang sumambulat sa lupa, humandusay ito, parang tinamaan ng hindi nakikitang puwersa. Napatigil ang lahat. Maging si Lyra ay tila nabigla. Ang mga matang kanina'y handang manila, ngayoy nag-aalangan. Mula sa kawalan, isang matandang babae ang lumitaw. Nakasuot siya ng kulay abong balabal, at sa kanyang mga kamay ay may hawak na baston na may ukit ng sinaunang mga simbolo. Kilala siya ng mga matatanda sa baryo bilang si Aling Urbana, ang tagapangalaga ng lumang kaalaman, at matagal nang nawala sa mata ng publiko. Matagal nang iniisip ng karamihan na patay na siya. Oras na para tapusin ang sumpa, mariin niyang sabi. Tumitig siya kay Lyra, saka itinuro si Rafael. Ang pusong pinili mo ay hindi basta pag-ibig. Isa itong susi. Pero tandaan mo, ang bawat susi ay may kabayaran. Hindi maintindihan ni Rafael ang sinasabi ng matanda, pero ramdam niyang may malalim na kahulugan ang mga salitang iyon. Dito nagsimulang manginig si Lyra. Tila nahihirapan siyang huminga, at ang kanyang katawan ay unti-unting nababalot ng usok. Ang mga mata niya ay muling nagbago, hindi na lamang makislap, kundi tila lumuluha ng dugo. Hindi ako handa, hindi pa ngayon, bulong niya,
habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kinukubli ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa kanyang anyo. Napaatras si Rafael. Gusto niyang tumakbo pero tila may puwersang pumipigil sa kanya. Sa kanyang paligid, ang mga nilalang ay muling gumalaw pero sa halip na umatake, nagsitigil ang mga ito, tila nag-aabang ng desisyon. Si Lyra ang sentro. Lyra ang kanilang pinuno. Ngunit narito ang hindi inaasahan ni Rafael, hindi si Lyra ang isinumpa, kundi siya. Sa bawat sandaling inilaan niya sa baryo, unti-unti na pala siyang nagiging bahagi ng mundong ito. Ayon kay Aling Urbana, kapag minahal ka ng nilalang mula sa dilim, hindi lang puso mo ang makukuha niya pati kaluluwa mo. At kung hindi ito mapuputol, magiging isa na rin siyang tulad nila. Nabigla si Rafael. Hindi niya alam kung anong mas mahirap tanggapin, na ang babaeng mahal niya ay hindi ganap na tao, o na siya mismo ang itinatakdang maging bahagi ng kanilang lahi. Hindi mo sinabi, bulong niya kay Lyra, na ngayoy halos hindi na mapigilan ang pagbabagong anyo. Pinilit kong labanan, Rafa, umiiyak na sagot ni Lyra, pero masyado kang naging malapit. At ngayon huli na. Lalong tumindi ang tensyon. Ang paligid ay tila umiikot. Ang mga punong kahoy ay yumuyuko sa hangin na nagmumula sa hindi malamang direksyon. Mula sa malayo, may tila isang awit na maririnig, isang lumang himig na tila panawagan o panalangin. Tumitig si Aling Urbana kay Rafael. May isa ka pang pagkakataon, ani niya. Pero kailangan mong pumili. Mananatili ka rito, at tuluyang magiging sa kanya, o aalis ka na ngayon, at tuluyan mo siyang lilimutin. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang tumama sa gitna nila. Ang mga nilalang ay nagsigawan, nagsitakbuhan. Si Lyra ay napasigaw, at ang katawan niya ay tila hinigop ng liwanag na iyon. Nang maglaho ang liwanag, wala na siya sa kinatatayuan. Maging ang mga nilalang ay tila biglang naglaho sa hangin. Si Rafael ay naiwan na mag-isa, pawisan, nanginginig, at hindi alam kung anong nangyari. Nasaan siya? Sigaw niya kay Aling Urbana. Ngunit sa halip na sagutin, inabot ng matanda ang isang maliit na kahon sa kanya. Ito ang naiwan niya para sayo. Kapag handa ka na sa kamubuksan. Umalis ang matanda, iniwan siyang tulala. Ang kahon ay maliit, gawa sa kahoy, at may ukit na parehong simbolo ng buwan at araw. Hawak ito ni Rafael habang nakaupo sa gilid ng ilog, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon, mas malaki na ang tanong. Si Lyra ba ay iniligtas? O itinago? Siya ba ay pinatawad ng kanyang lahi? O pinarusahan? At higit sa lahat, totoo bang mahal siya nito, o bahagi lang siya ng isang mas malaking plano? Dumilim muli ang langit. Mula sa kawalan, isang malamig na hangin ang dumampi sa batok ni Rafael. At sa hangin, isang pamilyar na tinig ang sumabay. Rafa, hindi pa ito tapos. Hawak-hawak pa rin ni Rafael ang maliit na kahon habang nakaupo sa tabi ng ilog, ramdam pa rin niya ang malamig na hangin at ang boses ni Lyra na parang dumaan lang sa hangin, malambing pero puno ng pangungulila. Ilang oras na siyang naroon, hindi makagalaw, hindi makaisip ng susunod na hakbang. Lahat ng nalaman niya ay nagulo ang mundo niya. Si Lyra ay aswang. Siya ay bahagi ng isang sinaunang sumpa. At ngayon, tila siya na ang susunod na apektado. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang piraso ng papel, isang luma at bahagyang gusot na sulat. Sa ibabaw ng sulat ay may balahibong kulay pilak, kapareho ng nakita niya sa gubat noong una niyang narinig ang tungkol sa mga nawawala. Binasa niya ang sulat, at sa bawat salitang kanyang nababasa, unti-unting bumabalik ang lahat,
mga sandaling akala niya'y simpleng pagtatagpo, mga titig na may kahulugan, at mga gabing puno ng katahimikan pero punang damdamin. Rafa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na kita kayang bantayan. Hindi ko ginusto na mangyari ang lahat ng ito, pero alam kong huli na ang lahat para sa atin. Ang lahi ko ay uhaw sa laman, sa lakas, at sa damdamin ng tao. Pero ikaw lang ang taong minahal ko nang hindi ko pinili. Sa bawat gabi na pinipigil ko ang gutom, ikaw ang iniisip ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Pero hindi ako sapat. Alam ko na ang huling gabi nating magkasama ay magbabago ng lahat. At kung sakali mang ikaw ay mawala ng alaala sana, sa puso mo manatili pa rin ako. Nabitawan ni Rafael ang sulat. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang katotohanang minahal siya ni Lyra, o ang posibilidad na baka hindi na niya ito muling makikita. Pero bago pa man siya tuluyang lamunin ng lungkot, bigla niyang naramdaman ang kakaibang init mula sa loob ng kanyang dibdib. Parang may gumagalaw, pumipintig, at unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Napapikit siya sa sakit. Para siyang sinusunog mula sa loob. Bumalik si Aling Urbana, biglang lumitaw mula sa kakahuyan. Ang binhi ay naitanim na, sabi nito. Ang koneksyon ninyo ay hindi na mapuputol. Ngunit may isa pang daan, isang huling pagsubok. Inilabas ng matanda ang isang pangalawang kahon, mas malaki, at mas mabigat. Ito ang huling seremonya. Maaari mong hanapin si Lyra, ngunit sa paghahanap mo mawawala ka rin sa mundong ito. Paano kung di ko siya hanapin? Tanong ni Rafael, habang pinipigil ang sakit na tila unti-unti na siyang nilalamon. Mananatili ka. Pero hindi ka na ikaw. Magiging kalahati ka ng nilalang na kinamumuhian ng mga tao, walang direksyon, walang kaluluwa. Wala nang pag-aalinlangan si Rafael. Kinuha niya ang kahon. Kahit saan siya naroon, pupuntahan ko siya. Muling dumilim ang langit. Bumuka ang lupa, at mula sa ilalim nito ay may liwanag na kulay bughaw ang lumabas. Tumayo si Rafael sa gitna, dala ang kahon, at muling narinig ang boses ni Lyra. Rafa, huwag mo akong hanapin, ngunit huli na. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag. Pagdilat ng mata ni Rafael, wala na siya sa ilog. Nasa gitna na siya ng isang lugar na hindi niya maipaliwanag, isang mundo sa pagitan ng liwanag at dilim. Naroon ang mga anino ng mga nilalang na tila patay na, ngunit buhay pa sa anyo ng multo. At sa gitna ng kagubatang iyon, nakita niya si Lyra nakaluhod, nakagapos, at umiiyak. Tumakbo siya papalapit, pero bago siya makalapit, isang malaking nilalang ang humarang sa kanya. Hindi ito aswang. Isa itong matandang espiritu, tila pinuno ng mundong ito. Hindi ka dapat narito, sabi ng espiritu. Pero dala mo ang susi. Tinuro nito ang kahon. Ang laman niyan ang magpapasya kung sino ang mananatili at sino ang mawawala magpakailanman. Binuksan ni Rafael ang kahon. Wala itong laman maliban sa sariling refleksyon niya. Dito niya lang napagtanto, hindi pala si Lyra ang isinumpa. Siya. Siya ang bagong pinili ng lahi ng mga nilalang para magdala ng bagong pag-asa. Siya ang magiging tulay ng dalawang mundo, tao at nilalang. Piliin mo, Rafael, sabi ng espiritu. Ang mundong iwan ka niya o ang mundong pareho kayong hindi na makakabalik. Tumingin siya kay Lyra, at siya rin ay tumingin sa kanya. Walang salita. Pero sapat na ang mga mata para magsabi ng kasama mo ako, saan man tayo dalhin. Sa isang huling hakbang, tumayo si Rafael sa tabi ni Lyra, hinawakan ang kamay nito. At sa isang iglap naglaho silang pareho. Sa baryo, kinabukasan,
may bagong batang lalaki ang natagpuan sa gubat, walang alaala kung sino siya, pero may hawak na lumang kahon. At sa mga mata niya may kinang na hindi pangkaraniwan. Ang batang lalaking natagpuan sa gubat ay walang pangalan, walang alaala, at walang kamag-anak na lumapit para kunin siya. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang ningning, hindi takot, kundi parang may lihim na nalalaman na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak ang isang lumang kahon. Ang mga taga-baryo ay nagkaisa na siya'y ituring na milagro. Mula sa araw na iyon, pinangalanan siya ng mga tao bilang Inmiran mula sa pangalan ni Rafael at Lira. Ang kwento tungkol sa aswang at sa milyonaryong nawala ay tila naging alamat na lang sa baryo, isang istoryang binubulong sa gabi habang naglalambing ang hangin. Habang lumalaki si Miran, napansin ng mga tao na may kakaiba sa kanya. Ang mga hayop ay hindi siya iniiwasan. Maging ang mga ligaw na aso ay sumusunod sa kanya na parang kilala siya. Kapag siya'y nasa gubat, tila tahimik ang paligid, at parang may mga matang nagbabantay pero hindi nananakit. May mga gabi ring nakikitang nakatayo siya sa tabi ng ilog, nakatitig sa tubig na parang may hinihintay. Pero kahit kailan, hindi siya nagtanong kung sino siya o saan siya galing. Parang alam niya na ang sagot kahit hindi niya ito masabi. Isang gabi, habang ang langit ay punang mga bituin at ang buwan ay bilog na bilog, napansin ng mga matatanda sa baryo ang liwanag sa gitna ng gubat. Hindi ito apoy, kundi isang uri ng asul na liwanag na parang naglalakad. Kasama si Miran sa liwanag na iyon, pero wala siyang takot. Sa katunayan, nakangiti pa siya habang tinatahak ang landas patungo sa makapal na kabubatan. At sa di kalayuan, sa lilim ng punong balete, dalawang anyo ang maaaninag, isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay, nakatanaw sa kanya. Si Rafael at si Lira. Hindi na nila binalikan ang mundo ng tao, pero hindi rin sila lubusang nawala. Sa pamamagitan ni Miran, napanatili nilang buhay ang koneksyon. Hindi na sila nilalang ng kadiliman, kundi mga tagapangalaga ng balanse. Natupad ang hula na darating ang isang nilalang na magdadala ng kapayapaan sa pagitan ng tao at ng mga tulad nila. At si Rafael, na dating milyonaryo sa lungsod, ay tuluyang nakahanap ng kayamanang hindi kayang tumbasan ng salapi, isang pag-ibig na totoo, kahit sa gitna ng panganib, at isang bagong simula sa isang mundong hindi niya inaasahang mamahalin niya. Lumipas ang mga taon. Si Miran ay lumaking matalino at mapagmahal. Hindi siya naging tanyag, pero naging mahalaga siya sa mga tao. Kapag may nawala sa gubat, siya ang unang tinatawagan. Kapag may batang nagkakasakit, siya ang hinihinga ng payo. At kahit hindi niya ipinaliwanag kung paano niya alam ang sagot, sapat na ang kanyang presensya para gumaan ang loob ng lahat. Dahil sa kanya, hindi na muling nawala ang sinuman sa kabubatan. Hindi na rin muling nakita ang mga nilalang ng dilim. Pero sa mga bihirang pagkakataon, kapag ang gabi ay payapa at ang hangin ay malamig, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang boses ng babae na kumakanta sa tabi ng ilog, isang tinig na puno ng pagmamahal at pangako. Ang istoryang ito ay hindi lamang tungkol sa aswang o sa hiwaga ng kabubatan. Isa itong paalala na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa anyo, yaman, o panahon. Minsan, dumarating ito sa pinakadi-inaasahang lugar, at kahit puno ng takot at misteryo, pinipili pa rin natin itong sundan, kahit saan tayo dalhin. Tulad ni Rafael, na piniling magtiwala sa puso niya, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang mundo ni Lira. Tulad ni Lira, na isinuko ang lahat upang mailigtas ang taong mahal niya. At tulad ni Miran, na kahit hindi niya naranasang makasama ang kanyang tunay na mga magulang, ay isinilang na may layunin,
upang itama ang isang mundong matagal nang nabalot ng takot. At kung sakaling mapadpad ka sa isang baryong malapit sa kabubatan, at makita mong may batang nakatitig sa ilog habang hawak ang isang lumang kahon, huwag kang matakot. Sa kanyang mga mata, baka makita mo ang alaala ng isang pag-ibig na lumampas sa lahat ng hangganan. At sa kanyang presensya, baka maramdaman mong may mga bagay pa rin sa mundong ito na mas malakas kaysa dilim. Tulad ng tunay na pag-ibig,